What's up mga katingin? Ito na yung ating walk around XSR 900 2023. This is the generation 2. Marami nang nabago. So almost new. Meron siyang new frame, new engine, na bump up na into 890cc. So yung pagiging 900 niya, XSR 900, totoo na, malapit na sa katotohanan ng 900cc na to. Dati kasi, to be exact, 847 lang yung dati. So medyo malayo na. So from 115 horsepower, 119 horsepower na to ngayon. Inline 3-cylinder na cross-plane. Tinatawag na nga ito na CP3. So maganda po yung tunog ng cross-plane na CP3 engine. May character. May sarili siyang tunog. Unang-una mapapansin natin dito yung mirrors. Naka-bar end mirrors siya. So stock yan. Yung headlight niya, LED na po. Tapos built-in na siya. May heatsink na dito. Yung gas tank niya, aluminum gas tank na. Hindi kagaya sa previous XSR 900. Naka-aluminum nga siya pero casing lang yun. So ito na talaga, buong tank assembly siya. Tapos ito, meron siyang design dito, parang intake vents. Design-wise, mas naging premium na tong XSR 900. Attention to detail, kita nyo meron siya dito. Parang ano to sa quick release. May sticker dito, XSR. Meron dito parang mesh grill. Tapos meron ditong accent, which is wala nun sa previous XSR 900 na Gen 1. Nilalagyan lang nung ganitong garnish as accessories. Makikita nyo yung seat cover nyo, may nakalagay din XSR 900. So attention to detail and very premium. Kita nyo yung tornilyo nito, alloy. Yung design niya, parang yung 1990s na race bike may humps dito. Pero foam pa rin siya, pwede siyang upuan. Dito lang yung taillight niya. So previously, kung nakakita kayo ng mga XSR Gen 1, nilalagyan pa ng maliit na taillight, yung NRC. Pero ito, sinunod na nila yung gusto ng tao. Sila na mismo, si Yamaha na mismo ang gumawa. Tapos yung lens niya, smoke. Kaya sobrang minimalist. Hindi mo mapapansin na may ilaw pala dito kasi dark smoke na tong taillight niya. Pero red yung ilaw niyan kapag bumukas. Meron din siyang rear fender na pwede mo tanggalin. Tatanggalin mo lang yung screw sa ilalim. Tatanggal mo na to. And matic naka-tail tidy ka na. Ang problema lang yung signal light niya. Nakakonect sa fender so kailangan mo pa rin ng signal na ilalagay mo dito. Or bibili ka ng integrated tail light para built-in na yung signal lights dito. Comparing naman sa MT-09, mas sub-sub yung kanyang handlebar, mas naka-lean forward ka. Pero this bike, nilagyan na to ng handlebar riser para bumalik sa taas. Magparehas na sa MT-09 yung height niya para mas komportable sa long ride. And kagandahan nitong 2023 XSR 900, naka-reinforce na po yung frame niya. So, lighten pa rin siya pero pag kinapa mo sa loob, meron siya mga reinforcement dito, pati dito. So, yung mga nakakaalam po ng issue ng previous na 2021 na MT-09, ito po, naka-reinforce na po yung frame. So, mas matibay na po ito. Na-address na nila yung previous issue, front axle slider, engine guard, and Akrapovic full system for XSR 900. So, ang halaga po nito ay 95,000. Mas mahal talaga sa dealer kasi kulay black itong canister tapos may nakalagay na XSR 900. Kasi kung bibili ka sa labas, kulay titanium lang. Naka-blackout, mas maganda. Mas premium at mas maporma, bagay na bagay talaga. So, kita niyo po yung legit na Akrapovic. Sobrang premium, no? Sobrang ganda ng craftsmanship. Kaya naman yung price nito mas mahal ng 100,000 versus sa MT-09. Marami naman kasing additional features to. Bukod sa mga premium na garnish niya, attention to details. Ito, meron na siyang Brembo brake master pump para mas malakas yung preno. And then, meron na siyang cruise control. Ito yung nagustuhan ko dito, pang long ride. Mileage lang na itong bike na to, 3,000 kilometers lang. Tapos ito nakakatawa dito guys. Meron siyang XSR emblem na stainless, nakalagay Yamaha Motor Corporation. Nakatornilyo siya mismo. So, ganyan sila ka-attention to details. Hanggang sa kaliitang details, naisipan pa nila maglagay nito. So, ang pakiramdam mo talaga dito, very premium tong bike nito. Kita mo, yung top triple clamp niya, meron pang logo ng Yamaha. Ignition, nasa gitna. For easy access, yung Gen 1 kasi andito sa loob, dudukutin mo, mahirap dukutin. Meron na rin siyang dart fly screen para yung mga flies, ayan, mga insekto. Diyan lang siya pupunta, hindi si diretso sa bike or sa'yo. Kung titingnan mo sa malayo, akala mo wala siyang passenger foot peg. Ito actually ang kasa niyan. Diba? Napaka minimalist, kulay black siya, tapos ang haba. Pag tinupi mo, hindi mo talaga siya mapapansin kasi naka-align siya dun sa bodywork. Ang ganda ng ginawa ni Yamaha dito. Same din sa kabila. Ang haba niya at ang sturdy. Tapos pag tinupi mo, ang ganda ng click. Tapos nakatago talaga siyang ganyan. So, ganyan yung itsura niya from the top. Medyo tumaba na yung tangke niya. Siyempre, pakita ko naman sa inyo yung seat height kung gaano kataas. Yan, yung height natin, almost 5'5". And ito, comparing sa
MT-09 and comparing sa MT-09 Gen 3, which is kapares nito ng engine and frame, mas mataas yung height nito. I think mga 1 inch yung tinaas niya. So same din naman sa Gen 2 na MT-09 and Gen 1 na SSR, yung predecessor nito. Laging mas mataas si XSR 900. Compare mo sa ibang bike, okay pa naman siya. Hindi pa siya ganun kataas. Pero yun nga, noticeably, mas mataas to sa MT-09. Pero comparing sa Gen 1, yung previous XSR 900, mas mababa yung seat height nito. Pero yung seat nito, mas comfortable na. Mas maganda na yung gawa ng seat. Mas masarap sa pakiramdam, pero matigas pa rin yung seat niya. So para talaga tong more on racing feel, race bike feel. Pero maganda rito, meron siyang sumasalo dito sa likod. Ito naman naka-handlebar riser na siya, kaya hindi ako masyadong lean forward. Mga 2 inches, pero yung stock nito, mas nakayuko ka. Accessories nito para mas comfortable during long rides. Sobrang gaan. Mas magaan to sa previous na XSR 900. Yung weight lang nito is 193 kilos. And sound check na rin pala natin tong Akrapovic full system. Bassy lang siya. Swabing-swabe lang yung tunog niya. Hey, good morning mga katingin. Today, nandito tayo sa NLEX. And on the way tayo sa event ng Honda Philippines, which is the Winner X Racetrack. So, dito muna tayo sa NLEX, tapos pasok tayo Skyway para mabilis. Ito yung first ride natin. At the same time, yung experience natin, share ko sa inyo. Kaya natin pala nakuha tong XSR 900 na to. Isinuwap ito sa ating Yamaha T-Max na 2023. Up for sale po ito. Pero gagawin ko lang ng short review, quick ride experience. As with every MT-09 Gen 3, sobrang ganda ng suspension, ng handling niya. Lalo ito, in-improve pa to kasi naka Brembo brake master pump na to. Radial brake master pump. Timo dibaso na siya. Mas maganda yung performance na ito. Yung mga additional features na ito versus the MT-09 Gen 3, brake master pump na Brembo, tsaka tong cruise control. So di ko alam kung bakit sa MT-09 hindi nila nilagay yung mga features na yun, no? Para perfect na sana. Pero siguro to minimize the price, kaya ito mas mahal talaga to. And then malaki pala difference sa presyo. Nasa 100k ang difference. Pero hindi lang naman kasi doon nagkakatalo. May mga additional fairings kasi to. Mas maganda yung seat niya, yung tank niya mas premium. Basta everything mas premium sa kanya. And ito, nilagyan siya ng dark fly screen. So hindi siya ginawa para taguan mong ganyan, kasi sobrang liit lang niya. So more on format tsaka fly screen. Pag sinabing fly screen, para yung mga insekto hindi tatama sa motor, aangkit lang siya. Hindi rin tatama sa'yo, parang lalagpas na pa ganun. Saturday morning, napakasarap bumiyahe. And mamaya subukan natin yung cruise control niya. Sarap bumahangking dito. Ganda talaga ng handling ng mga XSR and MT-09 eh. Masters of torque and masters of handling. Pakita ko na rin pala yung cruise control natin. So ito, para ma-activate yung cruise control, I think pa-press natin to. Ito talaga yung first ride natin ah. Lumilaw na yung icon ng cruise control. Press natin yung set. Ayun, ganun lang. And nakabitaw na ako sa manibela. Sa mga ganitong naked category na lightweight at malakas yung torque, I recommend na mag steering damper. Malaking bagay kasi kapag pinipigaan mo to, yung weight na pupunta sa likod, yung front wheel magiging magaan, so may tendency talaga na magwobble. So right now we're cruising at 5th gear. Sobrang ganda ng cruise control, no? Smooth. Yun talaga yung malaking tulong ng cruise control, kasi nakakawit kaya yung iko-control mo yung kamay mo, i-maintain mo siya ng nakapihit ka. Nakakala yun. Mas masarap yung nakakapahinga ka, tsaka accurate yung speed mo, hindi ka nagbabago-bago. Lalo sa mga ganitong sobrang performance na mga motor, hindi mo pipigilan na pigain, hindi mo ramdam eh.
Kaysa naman nakabantay ka lagi sa speedometer, pangit, di ba? Hindi mo na-enjoy yung scenery. Tsaka delikado kasi binabantayan mo yung speed mo lagi. Eh ganito, pag set mo, nati ka na lang sa dadaanan mo, pwede ka mag-sightseeing konti, pwede ka mag-drive using the left hand, stick, and pwede ka magbitaw. Ayun, no? Parang naka-autopilot. Ganun. So masasabi ko, very stable. Kung maganda yung handling ni MT-09 Gen 3, I think mas maganda yung handling nito kasi ito more on, para siyang more on racing siya compared kay MT-09. More on racing, more on touring, sport touring. Hindi ko man naintindihan pero maganda yung ginawa nila rito kasi kaya nga bumibili ng XSR 900 for long rides. Kaya bumibili ng naked bike for long rides. So lahat ng naked bike na cruise control. So sana nag-follow yung ibang naked bike. Ang problema lang kasi may additional talaga na premium ang cruise control. Pero para sa akin, willing ako magdagdag nun para sa cruise control kasi sobrang laki ng tulong niya sa long ride. Mas nakakapahinga yung right hand mo, which is usually, di ba, yung left hand lang natin lagi nakakapahinga. This time, sa cruise control pati yung right mapapahinga na rin. So balance na sila. So far meron na akong 30 minutes na nag-ride na itong XSR 900 and wow, ganda nung hump niya sa likod, sa upuan niya. Di ba meron parang hump na ganun, kahit tulinan mo hindi ka mapapaatras kasi nga syempre hump na pumipigil sa'yo na para siyang style sport bike. So may para sandalan ba tawag doon, at the expense of passenger comfort. So dahil sa humps na yon, medyo mataas siya at manipis, hindi komportable yung back ride. Unlike doon sa MT-09, mas flat, mas komportable yung back ride. Yung exhaust pala nito, naka full system Akrapovic exhaust. Pero meron siyang bread box resonator kasama ng catalytic sa isang malaking box na sa ilalim siya. Tahimik talaga. Tahimik. So I highly recommended cut delete. Kaso nga lang, sayang lang talaga kung kakatayin mo yung napakamahal na full system na to. Sarap talaga ng MT-09 Master of Torque. XSR pa ito, XSR 900. Pares na pares kasi kaya nakakapanibago eh. Nakakangat yung harap oh. Ramdam mo talaga yung torque. Sa naked bike wala kang mataguan dito. Lakas ng hangin. Yoko tayo. And so ngayon hindi na pang mayaman lang ang big bike, no? Marami ng big bike na affordable ngayon, like yung Dominar, like yung NK400. Nagiging necessity na siya kasi ngayon nga dapat Winner X ang gagamitin ko para ma-break in naman yung newly acquired natin na Winner X. Kailangan ko dumaan ng Skyway kasi late na tayo sobra. Kita nyo naman yung traffic. Mas mabilis ang biyahe talaga pag naka Skyway ka tsaka SLEX kapag ganito mga Cavite yung pupuntahan mo. So ngayon necessity na ang big bike, hindi na siya pang rides lang, pang service talaga siya. Sakto, matagal na rin sa akin tong XSR, siguro may 3 weeks na rin sa akin. Hindi ko pa nagagamit dahil sobrang busy natin. Naging busy ako guys dahil sa in-establish natin yung Katingin Bikes, yung garage sale natin ng mga used pero quality fresh big bikes. So pang sarap gamitin talaga nito, lightweight and lakas ng acceleration. Kaya nga Master of Torque. Next na rito ang Armona Exit. Yan, nag-road widening na rin pala sila dito. Banking konti, banking. Woo! Lambot ang suspension eh. Lambot ng suspension niya. Pwede siguro itong tigasan. Ang comfort yung suspension.
maalon-alon ako habang nakalin, or talagang sadyang maalog dito. Maalon yung kalsada din. Gasap muna tayo. So ito yung sure nya guys, pogi talaga ng black na Acura, oh. So itong black Acura, sa Y-Zone ka lang makakabili nito. Konti pa lang twisties dito eh. Ganda rin tumira dito, oh. Ganda ng kalsada. Nabutan natin yung naka Ninja RR. Ayun o. Hoy, naipit si ano, si Kuya Nakaduk. Ito boss, Ironman participant to. Dami pang mga dalang ano, extra gas. Eh si boss ano to eh, kala ko si boss Batosay. Kaya natin habulin yung naka Duke 790 ba to? Mahirap lang yung kanyang bar and mirror kasi mas malapad siya from the usual. Kaya kanina nabitin ako sa pag U-turn kasi masyado naka-usli yung bar and mirror. Yun lang yung isa sa medyo challenging sa pagsingit sa kanya. Pero hindi naman overall, hindi naman sobrang lapad ng kanyang handlebars. Medyo sporty naman, medyo narrow, pero na-extend na mga almost 4 inches kabilaan yung kanyang bar and mirrors. Sarap gamitin. Sakto-sakto talaga nakamotor kapag nandito sa south. Traffic din kasi sa south eh.
Grabe. Panalo to guys, panalo. Highly recommended. Tingnan nyo na sa dealer, napakapanalo.